At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ayan ay konting analysis nga muna tayo para dito kay chapter 1126. Pero bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so dito nga tayo magsisimula sa pagkawala ng Straw Hat Pirates natin. Sa pagkalipas nga ng 2 araw, pagkaalis ng grupo ng Straw Hat Pirates natin sa may Egghead, ay bigla na lang nawala etong sila Nami. At kung mapapansin nyo, ay etong senaryo na to, nangyari na yan dito ulit sa may Sabaody. So dito sinasabi na parang eto na naman yung mga parallels ni Oda sa pagitan nga nung sa insidente pagkatapos naman sa may Egghead Island at saka dito sa may Sabaody ulit. But then ay maliban pa nga rito, kung mapapansin nyo, yung mga nawala na miyembro ng Straw Hat Pirates natin ay silang araw yung mga may tatak na ex neto nung sa panahon na magkakasama pa sila neto nila Vivi. So ito nga yan si Luffy, si Nami, si Sanji, si Usopp, si Chopper saka nga si Zoro. So etong anim na to, lahat sila talagang connected personally dyan kay Vivi. So kaya ngayon sinasabi na hindi kaya etong chapter na to ay talagang ginawa ni Oda para preparation o foreshadowing sa muling pagsasama-sama ng grupo ng Straw Hat Pirates natin at saka neto ni Vivi. But then, ay maliban pa nga rito, ay punta naman tayo dito na sa pagkawala nga neto ni Nami. So sabay-sabay ngang nawala etong si Nami at saka sila Luffy. Pero, etong si Nami, pagkagising niya, ay biglang nandito na lang siya sa isang malaking Lego room na nga na to. At seemingly, na si Nami parang ano nga siya, mag-isa lang siya dyan. So ibig sabihin, parang na-separate etong si Nami kala Luffy. Though hindi pa naman sigurado yan. Pero, sa pagkakawala nga dito ni Nami o sa pagkakaseparate niya, ang sinasabing kumapture kay Nami ay eto na lang si Loki, yung prinsipe ng Elbaf. So far eto, si Prince Loki yung pinagsuspechahan dyan. At sinasabi yung rason dahil baka etong si Prince Loki na in love dito kay Nami, parang love at first sight ganyan. So parang katulad sa nangyaring araw kay Lola. Kasi diba itong si Prince Loki, kung matatandaan ninyo, na in love din yan first sight lang dyan kay Lola. At so eto nga yan. So ito yung panahon na kung saan nakita ni Prince Loki etong si Lola at na-in love nga siya dyan. So dito natuwa si Big Mom kasi nga if ever na magkatuluyan etong si Prince Loki at saka nga etong si Lola ay makukuha ni Big Mom pati yung military power ng Giants. So kaya nga tuwan-tuwa dyan etong si Big Mom. So ito pala yung kinakwento ni Lola yung sa nangyari sa kanya. At ang interesting dito dahil yung nakakaalam ng story na to ay etong si Nami. So kaya nga sinasabi na baka setup na naman o plot ni Oda to para kay Nami. At may dalawang senaryo ang pwedeng mangyari dito. So yung una ay etong si Prince Loki, kunin niya talaga etong si Nami dyan sa grupo nila Luffy. O di naman kaya ay etong si Prince Loki kumampi dito sa grupo ng Straw Hat Pirates natin. At ang maganda dyan kasi kapag kumampi etong si Prince Loki dito sa grupo nila Luffy ay possible niyan na makuha rin nila pati yung military force nga ng mga Giants. So ayan ang malupit. But anyways, ay going back dito nga sa Lego house o sa Lego room na napuntahan ni Nami ay minsan na nga rin nakita to. At dito naman yan sa cover page na ginawa ni Oda. So ito makikita natin na naglalaro dyan sa may Lego itong grupo ng Straw Hat Pirates natin. At ngayon dito sa may Elbaf Arc ay ayan, tinuloy na ni Oda itong Lego room na nga na to. So kaya nga sa tingin ko parang safe pwede natin sabihin na may foreshadowing talaga na makikita dyan nga sa bawat cover page na ginagawa ni Oda. But anyways, etong Lego ay nagmula naman yan sa may Denmark, sa may Scandinavia kung di nagkakamali ng pronunciation dyan. At ang interesting dito dahil etong Vikings ay nagmula rin sa may Scandinavia din. So kaya nga sinasabi na possible nito yung reference ng Elbaf Arc ay pwedeng kunin ni Oda doon na sa may Scandinavia kung saan nagmula nga etong Vikings. At mukhang maraming reference na kukunin si Oda doon nga sa part na lugar na nga na yan. So kaya kung medyo sinisipag kayo ay ayan, sa tingin ko pwede nyong i-research na ayang si Scandinavia at tignan nyo yung mga importante o yung mahalagang
ibang events ba na naganap dyan. Kasi baka mamaya ay dyan nga kumuha ng reference itong si Oda sa paglikha niya dito sa Elbaf Arc. But then, ay maliban pa nga rito, ay silipin muna natin itong mga admirals na nga na to. So etong sila Green Bull, etong sila Akainu at saka nga pati etong si Kizaru. So ano namang kinalaman nito dyan kay chapter 1126. At so dito naman kasi kung mapapansin nyo, lahat nga ro ng admirals natin nakaharap sila dyan sa mga kalaban nila. At eto nga si Akainu, nakaharap siya dito sa grupo nila Whitebeard, habang etong si Green Bull naman nakaharap siya dyan sa mga vessels ni Oden. At eto namang si Kizaru ay eto siya nakaharap kala Luffy. At so now ganito, pagdating naman dito kay Kuzan ay nakaharap siya dito na sa mga bata o sa grupo na ni Blackbeard. So kaya nga baka possible nito na talagang hindi kumampi etong si Kuzan dyan nga sa grupo nila Blackbeard. So kumbaga double agent etong si Kuzan ngayon, at ang ginagawa niya rito, kinukuha niya yung trust ng grupo ni Blackbeard. At kung mapapansin nyo kasi, di ba nga kay chapter 1126 sinabi ni Kuzan na intention niya talaga na patayin etong si Garp, pero hindi nga nangyari, hindi niya nagawa. At not to mention pa na etong si Garp tinawanan lang etong ang sitwasyon niya, habang parang critical nga yung lagay niya dyan sa harap ni Kuzan. So kaya nga dito sinasabi na hindi kaya na ito nga parang scripted o double agent nga kasi etong si Kuzan dyan. At sa part na to ay nagtagumpay na etong si Kuzan na makuha yung trust ng grupo ni Blackbeard, kaya eto tumawa na etong si Garp dyan. So ayan, ay so far ay eto yung haka-haka patungkol dito kay Kuzan. Pero yung sa part na to ay medyo matagal na rin naman na yan, na inisip nga natin na etong si Kuzan talagang hindi siya kumampi ng buo dyan kala Blackbeard at meron lang siyang pakay dyan. At sa bandang huli ay talagang babaligtad etong si Kuzan dyan sa grupo nila Blackbeard. But anyways, ay pagkatapos nga nito ay punta naman tayo ngayon dito sa pagkakahuli nga ni Ace. So ano namang kinalaman nito dyan na sa chapter 1126. So dito naman ay nung mahuli na nga etong si Ace ay diba dyan na nagsimulang mangyari yung Great War sa may Marineford. So now sa may chapter 1126 ay nakita naman natin na etong si Garp naging ganito na rin yung sitwasyon o yung itsura niya. So parang katulad dito kay Ace. So kaya ngayon sinasabi na baka eto na yung parallel ni Oda dyan na sa may Elbaf, at eto na nga yung simula kung saan magaganap na etong isang napakalaking gera. So parang katulad dyan nga sa may Marineford. So dito pinagsuspechahan naman na makakakita tayo ng parallel sa pagitan nga ng Elbaf Arc at saka ng sa may Marineford War. So ibig sabihin ay may dalawang reference tayo na pwedeng pagbasihan nga pagdating dyan sa may Elbaf Arc. So yung una ay possible nga na makita natin na kung ano yung nangyari sa may Marineford War ay ganyan rin yung mangyari dito sa may Elbaf. At yung sa pangalawa naman ay doon na sa may Scandinavia kung saan nagmula yung mga Vikings. So possible na makita rin natin kung ano yung mga events na nangyari doon sa may Scandinavia at doon nga yun sa mga Vikings ay makita rin natin dito yan sa may Elbaf. So mangyayari, possible pwedeng pagsamahin ni Oda ito nangyari sa may Marineford at saka nga doon din sa may Scandinavia sa mga Vikings doon. But then ay pagkatapos nito is ayan guys, so hanggang dito lang itong munting analysis natin. At ayan ay kung natripan nyo itong mga nakita at napansin na One Piece community natin dito kay chapter 1126 ay huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like. At yun pala, huwag nyo rin po kalimutan na i-follow si Facebook page natin. Ayan, so yung link nito nandiyan lang kay comment section sa may description natin. So yun lang naman, so lagi mag-ingat. God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.